Hindi inaasahan ni Camille na dito lamang pala sa loob ng bakuran ng mansyon ni Dylan gaganapin ang kasal. Puno ng magagandang disenyo na pinaghalong puti at pulang rosas ang paligid bilang pinakapalamuti sa lugar. Hindi nakapagtataka kung bakit nagawa ni Dylan na maghanda ng ganito kabilis. He has the money and power. Madali lamang dito ang mag-utos sa kung sino para gawin ang gusto nito. Iba talaga kapag may pera, kaya marami ang nakakagawa ng masama dahil sa kapangyarihan nito. Napalingon ako nang hawakan ni Dylan ng kamay ko. Halos mabingi ako sa tibok ng puso ko at ang pawis naman ay namumuo sa noo ko. Hindi naman mainit ang sikat ng araw sa lugar na ito dahil na rin sa isa malalaki at matataas na puno na tila pinasadya para maging presko ang lugar na ito. Pero bakit bigla akong pinagpapawisan ng hindi ko maintindihan? Let's go, everything's ready. Tayo na lang ang hinihintay nila. Mahinang boses na bulong nito sa akin. Nanindig ang balahibo ko sa pagtama ng labi ni Dylan sa dulong tenga ko. Muntikan na ako mapaubo nang bumara ang laway ko sa lalamunan ko nang hindi ko agad narunok ito. Maaring hindi kami pareho ng nararamdaman dahil magkaiba kami ng sitwasyon. Matagal na niya akong kilala at nakikita, pero ako sa side ko, lahat ito bago sa akin. At hindi ko alam kung saan patungo ang lahat ng ito. Basta sumusunod lang ako sa agos ng mga nangyayari. Isang manggarbong parang altar ang nadatnan ko sa gitna ng garden. May pare na rin na naghihintay sa amin. Tama nga si Dylan. Nakahanda ng lahat at kami na lang ang kulang. Lutang ang isip ko sa buong panahon ng seremonyas. Natauhan lang ako nang pisilin ni Dylan ang palad ko na hawak pa pala nito simula kanina pa. Dahil sa maraming bagay na iniisip ko, hindi ko na namamalayan ang mga nangyayari. Tinatanong pala ako ng pare at ilang beses na hinihintay na sumagot ako ng I do. Kita ko na pinagpawisan ang noo ni Dylan nang tumingala ako rito. Siguro dahil sa takot nito na mapahiya sa mga tao sa paligid na hindi ko kilala kung sino at saan galing. Mabilis akong sumagot ng I do nang tanungin ulit ako ng pare. Gusto ko na kasing matapos ito at apuntahan na si mama. For formalities lang naman ang kasal nito kaya wala nang dahilan para patagalin pa ang lahat ng ito. Napatingin ako sa papel kung saan nagpapatunay ng maraming bagay sa buhay ko. Mga bagay na malaking pagbabago at naganap at magaganap pa. Wala na ang dating Camille Bilyaga na palagi kong nababasa sa mga papeles ko dahil isa na itong Camille Mondragon, asawa ni Dylan Mondragon. Ilang saglit pa ay narinig ko na sinabi na ng pare sa harap namin na legal na kaming mag-asawa sa mata ng Diyos at batas ng tao. Pwede na raw akong halikan kaya napatingin ako kay Dylan. Seryoso ang mukha nito at wala akong nababakas na kahit anong emosyon, pero nasa mga mata nito ang matiim na titig sa akin nang saglit na nagtama ang mga mata namin bago bumaba ang mukha nito palapit sa akin at lumapat ang labi nito sa labi ko. Hindi ako makahinga sa kaba at antisipasyon. Siya ang kauna-unahang lalaki na humawak at ngayon ay humalik sa akin. Binabalot ako ng hiya dahil ginawa namin ito sa harap ng maraming tao. At heto't hindi niya ako halos mabitawan. Kung hindi pa siguro narinig nito ang malakas na hiyawan at palakpakan, hindi ako nito papakawalan. Wala akong masabi, kaya yumuko na lang ako kasabay ng paggagap nito sa kamay ko. Mabilis na lumapit sa amin ang mga saksi sa naganap na kasalan. Bawat isa ay binati kami at puro magagandang wishes ang narinig ko mula sa mga ito. Inaya ni Dylan ang lahat sa isang salo-salo. Inip na ako sa kakahintay na matapos ang lahat dahil wala akong nakikitang dahilan para magsaya. Wala akong naiisip kundi ang burol ng mama ko, kaya wala ako sa sarili sa mga nangyayari ngayon. Focus for a while, Camille. Kailangan nating gawin ito at para matapos na rin tayo.
Just this one. Bulong nito, saka inginuso ang mga taong ngayon ay kadarating lamang at nagsisimula ng iset up ang mga dalang kamera. Ano yan? Sino sila? Naitanong ko nang makitang marami ang mga ito. Mga reporter sila ng iba't ibang TV station. They're here for our special interview at para na rin sa scoop ng kasal natin. Mabilis lang to. Pabulong ulit nagpaliwanag nito. Kailangan ba talaga natin gawin to? Hindi ko mapigilan na tanong dito. Hindi kasi ako nagtanong sa mga preparasyon na ginawa nito at hinayaan ko na siya. Hindi ko alam kung anong motibo niya at may mga press pa palang kailangan naming harapin. Akala ko kasi tapos na at makakaalis na kami, pero ito, kailangan pa silang harapin at magtagal sa lugar na ito. Ilang sandali pa ay umupo kami sa harap ng mga ito. Hindi rin naman nagtagal ang interview kaya natapos namin ito ng 10 minuto. Tama nga si Daylan, saglit lang talaga ito. Malaking bagay daw kasi ito para iparating sa panig ni Brianna na kasal na kami at may equal share na kami sa property ng bawat isa. Sa ganitong paraan daw mas mapoprotektahan niya ako. Alam ko na tila ipinain niya ang sarili sa panganib sa ginawa nitong pagtulong sa akin. Napakalaki ng tulong ni Daylan na habang buhay kong tatanawin na utang na loob at pagpapasalamat. Matapos ang kasal ay agad akong sinamahan ni Daylan sa St. Dominic Chapel kung saan nakaburol si Mama. Nagpalit lang ako ng damit at agad na umalis kasama nito dahil hindi na rin ako mapakali. Tanging ang mga tauhan ni Daylan ang siyang naririto at nagbabantay. Mas lalong wala ni isa sa mga kapatid ko ang andito dahil nasa safe house umano ni Daylan. Malaking bantaraw sa seguridad ko kung lumabas sila dahil posibleng dukutin sila ni Brianna at gawing pain para mapasunod ako sa gusto nito lalo na ngayon nakasal na ako. Mas mahihirapan naman itong makuha ang yaman ng pamilya ko dahil may kontrol na si Brianna sa mga ito. Natakot at nagluluksa ako. Sa kabila ng lahat na nangyari ay inaasam ko na panaginip lang ang lahat ng ito. Na tulad ng dati, masaya akong kasama ang pamilya ko na kinalakihan ko. Natakot ako sa yaman na iniwan ng mga totoo kong magulang. Hindi ko alam kung hanggang saan nga ba ang kakayahan ko para protektahan ang lahat. Let's go, hindi tayo pwede magtagal dito, Camille. Mapanganib na magtagal ka dito. Sabi ni Daylan na makalapit sa akin. Tama nga siya, hindi pa kami nakakalabas ng pintuan ng chapel nang bumugad sa amin ang mga tauhan ni Daylan na kanyang-kanyang tutok ang mga baril sa mga nakaitim na mga armadong lalaki. Nice to meet you here, bitch. Nakangisi at mapang-uyam na sabi ni Brianna, ilang hakbang ang layo sa amin. Hindi ka welcome dito, alis! Matigas na sagot ni Daylan na humakbang sa harap ko para itago ako kay Brianna. Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang nakakainsultong tawa ni Brianna sa harap namin. Hanggang kailan ka magtatago sa likod ng lalaking yan, Camille? Kahit anong tago ang gawin mo, maghaharap at maghaharap tayo. Remember that, mahal kong pamangkin. Dahil sa narinig ko ay umalis ako sa likod ni Daylan at humakbang palapit kay Brianna. Iwinaksi ko ang kamay ni Daylan na humawak sa braso ko at mabilis na nakalapit kay Brianna at sinampal ito ng magkabilaan. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa lahat ng kahayupan na ginawa mo sa pamilya ko. Gigil na sigaw ko. Agad akong nalapitan ng asawa ko at inilayo kay Brianna na ngayon ay matalim ang mga matang nakatingin sa akin. Gusto kong murahin ang mukha nito ng malalakas na sampal para matauhan ito. Wrong move, Camila. Hindi ko palalampasin ito at pagbabayaran mo ang paglapat ng mabahong palad mo sa balat ko. Puno ng kasamaan ang refleksyon ng mga mata ni Brianna habang pinagbabantaan ako pero hindi ako takot. Tila ba apoy na sumindi ang galit sa puso ko at nagdingas ito at gustong tupukin si Brianna sa harap ko. Let's go! Pasigaw na sabi nito sa mga tauhan na nakatutok pa rin sa amin ang mga mataas na kalibre ng baril. Wala na sila sa harap ko pero nanginginig pa rin ako sa galit.
Naramdaman ko na lang ang pagyakap ni Dylan sa akin at marahang paghagod ng kamay nito sa ulo at buhok ko na nagpakalma sa akin. Para maiwasan na rin ang mas malalaking gulo at maaaring trahedya pa, ay napagpasyahan naming ilibing si Mama ng mas maaga. Sa huling lamay nito, nakasama ko ang mga kapatid ko. Panay ang iyak ni Makmak at nagluluksa din ang dalawa ko pang nakababatang kapatid. Nangako ako na anuman ang mangyari ay aalagaan ko sila at poprotektahan. Naiintindihan naman nila na kailangan nilang mamalagi sa rest house ni Dylan sa Batangas para sa seguridad nilang lahat. Matapos ang libing ay agad silang inihatid ng mga tauhan ni Dylan habang ako ay naiwan dito sa mansyon na hindi malaman ang gagawin. Ngayon kasing kasal na kami ng lalaking yun, hindi ko alam kung may pagbabago ba sa pagitan namin. Hiwalay pa rin kami ng silid at wala naman itong sinabing kung ano, kaya hindi rin ako nagtanong. Mas mabuti na ang ganito dahil hindi ko alam kung paano siya haharapin kung sakaling may hingiin itong isang bagay na ginagawa ng isang mag-asawa. Siguro sapat na ang kahilingan ng ama nito at tinupad nito ang pangako sa namayapang ama. Siguro nga sapat na yon. Hating gabi na pero hindi pa rin ako makatulog. Maalinsangan ang paligid lalo na at hindi ko binuksan ang aircon dito sa loob ng kwarto ko. Sanay kasi akong nakabukas lang ang bintana at fresh air ang nasagap ko. Nilalamig din kasi ako sa gabi kahit pa may malaki at makapal na kumot na nakabalot sa akin kapag nakabukas ang aircon. Tahimik at madilim ang kabayan at tanging ang nakabukas na ilaw sa dulong pasilyo ang tanging tanglaw ko na maglakad ako para bumaba at uminom ng tubig. Marahan ang hakbang ko na tila takot makagawa ng ingay nang nakarating ako sa kusina at nakainom ng tubig. Pakyat na sana ako nang may narinig akong kalansing ng baso sa sala. Mukhang gising pa si Dylan at marahil tulad ko ay hindi rin ito makatulog dahil maalinsangan ang panahon. Nalapitan ko sana ito nang may lalaki nagsalita na marahil ay bisita nito. Hindi ko na sana papansinin dahil nahihiya akong abalahin ito, lalo ba at may bisita pala kaya tumalikod ako at nagsimulang humakbang pero bigla ako natigilan sa narinig ko. "How's Camille?" Narinig ko na tanong ng lalaki na tila ba magkakilala kami. Hindi ko narinig ang sagot ni Dylan pero malinaw na narinig ko ang sumunod na sinabi nito. "Now that you have fully access to her, anong plano mo? Itutuloy mo pa ba ang dating plano mo towards her?" Awang ang labi ko sa narinig. Tila may kung ano sa akin na bumulong para lumapit, mas malapit pa sa kinauupuan ng mga ito nang hindi nila napapansin. Sumiksik ako sa gilid ng pader at lihim na pinakinggan ang nagaganap na usapan. "I know bro, but it's not that easy. Camille may look innocent but she's smart. Smarter than I expected." Sagot ni Dylan. Kung ganun, plano pala nito ang lahat. Tulad din pala siya ni Brianna, nayaman ko lang din ang gusto. Mas masahol pa pala siya kay Brianna dahil nagbalat kayo siyang mabuti sa harap ko at nagkunwaring tumutulong sa akin para paikutin ako. Kuyom ang kamao na mabilis akong umalis sa kinatatayuan ko at naglakad palabas ng kusina hanggang sa narating ko ang garden. Tama siya, matalino ako at hindi ko hahayaan na magtagumpay siya. Kaya inakyat ko ang malaking puno at naabot ko ang pinakadulong bahagi ng mataas na pader. Mabuti na lamang at sanay akong umakyat sa puno sa probinsya. Mabilis akong nakatalon sa kabilang bakod at patakbong hinanap ang daan. Walang kahit na anong sasakyan ang dumaraan sa kalsadang binabagtas ko. Wala rin akong mahingian ng tulong na kahit sino. Nakakatakot magtiwala lalo na kapag nalaman nila kung sino ako. Parang sumpa sa akin ang perang iniwan ng mga magulang ko. Dahil dito, nagulo ang dati ay tahimik kong buhay. Ngayon, talo ko pa ang isang palaboy na walang mapuntahan at lulugo-lugo
na naglalakad na hindi malaman kung saan pupunta. Dahil sa lalim ng mga iniisip ko, hindi ko napansin ang mabilis na takbo ng isang sakyan na huminto sa harap ko. Hindi ako nakaalis nang naglabasan ng mga armadong lalaki at hinila ako sa braso habang ang isa ay tinakpan ng ilong at bibig ko. Saglit pa ay nanghina ako at unti-unti nagdilim ang paningin ko. I know, it's Dylan. Hindi niya ako hahayaang makatakas. I hate him. I hate Dylan so much. Madilim at napakainit na lugar ang kinagisnan ni Camille. Nang nagmulat siya ng mga mata, pawisan ang buong katawan niya na tila walang hangin na pumapasok sa loob ng silid. Tatayo sana siya pero hindi niya maigalaw ang paa at kamay niya dahil tila isa siyang hayop na nakagapos sa bakal na upuan. Pilit na ginagalaw ang paa at kamay niya pero mas humihigpit pa ang pagkakatali nito at nagsisimula na rin sumakit at umapdi ang balat niya. Marahil ay dahil sa panay na nagpupumiglas siya. Napaiyak siya sa tindi ng frustration. Ito na ba ang katapusan ko? Anong mangyayari sa akin? Sino kaya ang dumukot at nagdala sa akin dito? Umiiyak na bulong ni Camille sa sarili. Puno ng katanungan ang isip ko pero nanulumo ako dahil alam ko na wala akong aasahang tulong dahil walang Dela na tutulong sa akin. Kaya pala kunwari ay mabait ito sa akin dahil may lihim pala itong agenda. Maaaring siya pa ang gumawa nito sa akin. Kasal na kasi kami at gaya ng narinig ko sa usapan nila kagabi ay may equal rights na ito sa property ng mga magulang ko. Kaya pala may pamilya pa siya para kapag namatay ako, madali sa kanya ang lahat dahil kilala siyang asawa ko. Ang tanga ko. Bakit ba kasi ako nagpadala sa bait-baitan na pakitang tao ni Dylan? Ang sama nila. Ang sama niya. Wala silang pinagkaiba. May pera at kapangyarihan na sila. Pero naghahangat pa sila na higit pa. Makasarili at gahaman sila. At hindi marunong makontento sa ginhawa na tinatamasa nila. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bumukas ang pintuan. Walang kibo siyang nanatiling nakaupo habang pinapanood na makalapit sa kanya ang mga ito. Ang taong nasa likod ng lahat ng paghihirap niya. Si Brianna. So, gising ka na pala. Oh, teka, umiyak ka ba? Aba, marunong ka rin palang umiyak. Akala ko walang luhang lalabas dyan sa mga mata mo na puno ng galit kahapon. Nanguuyam na sabi ni Brianna na makapasok. So, siya pala ang may kagagawa ng pagdukot sa akin. Hindi na ako magtataka. Isa ring gahaman ang isang to sa isip ng dalaga. Anong kailangan mo? Matigas na tanong ni Camille. Hindi ito sumagot at malakas na sinampal siya ng magkabilaan. Di ba sinabihan kita na hindi ko palalampasin ang ginawa mo? Malakas na sigaw nito. Malapit sa mukha ko sabay sa bunot sa buhok ko. Magsasalita pa sana ito nang sumagot ako. Nakaganti ka na. Wala na akong utang sa'yo. Patas na tayo. Pero mas maghanda ka kapag naningil ako dahil masyadong malaki ang utang mo na sisingilin ko. Seryosong mga mata nakatitig ako sa mata nito habang sinasabi yon. Kita ko ang pagbalatay ng kung ano sa mukha at mga mata nito. Malinaw ko kasi nakikita ang mukha nito dahil binuksan niya ang ilaw nang pumasok ito kasama ng tatlong mga lalaking may mga hawak na baril. Hinigpitan pa nito ang pagkakadakot sa buhok ko at saka tatlong malakas na sampal pa ang natanggap ko mula sa malditang babaeng si Brianna. At sino may sabi sa'yo na makakaalis ka rito? Hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Matutulad ka sa mga magulang mo na namatay sa mga palad ko. Sigaw nito, saka ako binitawan. Sisiguraduhin ko sa'yo na sa akin din mapupunta ang lahat. Akala mo si Dylan ang superhero mo, pero nagkakamali ka. Mas malaking pagkakamali na nagpakasal ka sa kanya dahil mas napabilis ang takbo ng plano ko. At nakangising sabi nito. Nasa mga mata nito ang panguuyam sa akin.
Tila ba masaya itong makita na nasasaktan ako at puno ng katanungan na nakatingin dito habang nakakunot noo. Anong ibig mong sabihin, Brianna? Magsalita ka. Anong sinasabi mo? Hindi ko na napigilan na napasigaw na ako. Simple lang, para madali mong maintindihan, sabi nito sa komento. Tila alam nito na lalo ako nagagalit sa mga pambitin nito sa akin. Gusto ko na kasing malaman ng lahat. Alin pa ba ang hindi totoo? Alin pa ba ang kasinungalingan sa mga nalaman at nakita ko? Hanggang saan nila ako paglalaroan para lamang sa pera at yaman? Sige, tutal, mamatay ka rin naman. Kaya masabuting alam mo na. Baka sabihin naman ni kuya na selfish ako at pinagdamot ko ang katotohanan na anak ko si Daylan. Tumatawa na sabi nito. Nanlalaki ang mga mata at nakaawang ang labing na patitig ako dito. Nanlalaki ang ulo ko sa mga narinig kaya walang lumabas na kahit ano sa labi ko. Ano? Nanunok mo na ba ang dila mo at hindi ka na makapagsalita? Siguro naman, alam mo na kung bakit. Lahat man namagitan sa inyo ni Daylan ay kasama sa plano ko. Kaya, nang lumabas ka ng mansyon, akala mo ba hindi ko malaman? Alam ko, dahil si Daylan mismo ang tumawag sa akin para kunin at dalhin ka rito. Nasa CCTV ang pagtakas mo, kaya walang manghihinala kay Daylan. Oras na mamatay ka, ora mismo. Nag-i-echo sa pandinig ko ang lahat ng sinabi nito. Marami pang sinabi si Brianna sa akin, pero nanatiling tulala ako. Mas ginusto ko na takasan ang realidad dahil pagod na ako. Nakakapagod makipaglaro sa mga tusong tulad nila. Hindi ko inakala na mangyayari sa akin ang lahat ng ito. Sagad hanggang buto ang kasakiman nilang dalawa at hindi ko sila mapapatawad. Marahil nagsawa na si Brianna sa kakasalita sa harap ko kaya iniwan ako nito kasama ng mga armadong lalaki. Paano na ako? Paano ako makakatakas kayong na hindi ko magawang igalaw ang kamay at paa ko sa tindi ng pagkakatali ng mga ito sa akin? Nangihina ako napapikit habang kagatlabing pinipigilan ng pag-iyak. Anong klase na parusa ba ito? Ano bang kasalanan ang nagawa ko para maranasan ko ang lahat ng ito? Hindi ko naman ginusto ang yaman na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng kayamanan na magiging mitsa ng kamatayan ng mga magulang ko at ng taong itinuturing kong ina na nag-aruga sa akin. Biglang lumitaw sa isip ko ang mga kapatid ko. Hawak sila ni Daylan. Kailangan na makaalis ako dito at mailigtas sila at saka kami lalayo at aalis sa lugar na ito. Pero paano ko gagawin kung ako mismo hindi ko magawang palayain ang sarili ko sa pagkakatali sa akin? Mahina ako. Isa akong mahinang tao na ang tanging magagawa ko ngayon ay umiyak, manalangin at humiling ng himala. Himala na may tumulong at magligtas sa akin. Hindi ko na pwedeng asahan si Daylan dahil katulad din ni Brianna, isa din siyang banta sa buhay ko. Natakot ako magtiwala pa sa kahit kanino. Masyadong maraming masamang taong nakapaligid sa akin ngayon. Mga taong lalapit at kunwari ay tutulungan ako pero iba pala ang gusto. Gustuhin ko man na lumaban, hindi ko magawa. Wala akong kakayahan dahil wala rin akong kapangyarihan. Para lang akong maliit na langgam na kanilang tinatapak-tapakan. Marahil hanggang dito na lamang ako. Marahil ito talaga ang kapalaran ko. Samantala, sa bahay ni Daylan. It's almost 10 in the morning, pero hindi pa bumababa ang asawa niya. Kaya inutusan niya ang isa sa mga kasambahay na katukin ito at tanghali na ay hindi pa nag-aalmusal. Nag-aalala na siya dito dahil alam niya na emosyonal ito, lalo na at kalilibing lamang ng kinikilala niyang ina at nagulo ang dati e tahimik niyang mundo. Napaisip si Daylan. Ayaw ko sana siyang dalhin sa magulong mundo,
na kinaroroonan ko, pero para sa seguridad niya ay ginawa ko. Sa ilang taon na lihim ako nakasunod sa kanya at nasa tabi o paligid ako nito kahit di niya ako kilala at napapansin, ay nakita ko kung paano siya lumaki na mabuting anak at mapagmahal sa pamilya. Humanga ako sa tibay ng loob nito at determinasyon, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko nang tuluyang mahulog dito at mahalin ito. Noong una, ang misyon ko lang ay tuparin ang gusto ni Daddy na protektahan at ibigay ang nararapat para kay Camille. Pero habang nagtatagal ay natutunan ko na siyang mahalin ng palihim. Nangako ako sa sarili ko na pangalagaan siya kahit na anong mangyari, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na mapalapit dito at kausapin na pumayag na magpakasal kami. Laking tuwa ako nang pumayag ito nang walang tanong-tanong. Alam ko na pagkakataon ko na ito para tuluyan siyang mapasakin, kaya hindi ko na pinatagal at inayos ang kasal namin. Alam ko na hindi titigil si Brianna hanggat hindi nakukuha nito kay Camille ang yaman ng mga Baldimore. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang daddy ko for unknown reason at hindi ko hahayaan na magtagumpay ito. Alam ko na siyang punot dulo na nangyari sa mga Baldimore, pero hindi ko inaasahan na idadamay niya si daddy. Marahil ay dahil sa kasunduan na ng dalawa ng daddy ni Camille. Nasa Paris ako at doon pinadala ni daddy para pumasok ng high school na maganap ang trahedya sa pamilya ni Camille. Akala ni daddy noon ay namatay ito, pero nang hindi makita ang katawan nito, ay ginawa ni daddy ang lahat hanggang sa mahanap niya ang kasambahay ng mga Baldimore na si Aling Leonora. Noon pa gusto makuha ni Brianna ang yaman ng pamilya, pero dahil si daddy ang tumayong guardian ni Camille at may testamento na nagsasabi na hindi pwedeng ilipat o kunin kay Camille ang yaman at ari-arian nito hanggang hindi ito sumasapit ng ika-21 nitong kaarawan. Pero dahil tuso si Brianna, ay pinatay niya si daddy at pinalabas na aksidente ang lahat. Mabuti na lamang at kausap ko ito na maganap ang insidente at alam ko na may nakasunod dito at sinadyang banggain ang kanyang sasakyan hanggang sa mahulog ito sa bangin at sumabog. Iyon na ang pinakamadilim na parte ng buhay ko dahil narinig ko ang lahat ng nangyari sa daddy ko at malinaw na sinabi nito na si Brianna ang utak sa aksidente na kinasangkutan nito. Hindi ko hahayaan na matulad si Camille kay daddy, kaya gagawin ko ang lahat para masiguro ang kaligtasan niya. Nasa ganun siyang pag-iisip nang naghihikahos na bumalik ang katulong. Sir, ilang ulit ko na pong kinatok si Ma'am Camille pero hindi po sumasagot. Napakatahimik din po sa loob at wala akong marinig na kahit ano, sabi nito. Baka sa mukha nito ang pag-aalala na maging ako ay nagsimula na rin kabahan. Malungkot at maraming hindi maganda nangyari kay Camille recently, kaya natakot ako na baka hindi nito makaya at may gawin itong hindi maganda. Tumakbo agad ako sa hagdan paakyat sa silid nito habang inutusan ko ang katulong na kunin ang master key sa mayordoma ng mansyon ko. Ilang malalakas na katok ang ginawa ko pero wala talagang sumasagot. Imposible na hindi nito naririnig ang mga katok na ginagawa ko dahil halos sirain ko na ang pintuan ng silid na ito sa lakas ng katok na ginagawa ko. Humahangos na dumating ang katulong. Agad na binuksan ang pintuan matapos makuha ang susi dito. Napakunot-no ako nang wala siya. Pagpasok ko at naging hanapin ko ito mula sa buong silid, banyo at maging sa beranda. Walang bakas na narito sa loob ng silid si Camille. All of you, hanapin niyo si Camille sa buong kabahayan. Utos ko sa mayordoma at sa dalawa pang kasambahay na kasama nitong dumating. Agad na kinuha ko ang cellphone ko na nasa bulsa ko at pinuksan ang tracker na nakakabit sa necklace na binigay ko kay Camille sa araw ng kasal namin. Tama nga ang kutob ko. Wala siya dito sa loob ng mansyon ko dahil napakalayo ng lugar kung nasaan ang location ng tracker nito.
Agad na tinawagan ko ang best friend ko na si Mark. Kausap ko lamang ito kagabi at alam ito ang tungkol kay Camille. Lalo pa at kasama ito sa pinag-usapan naming plano kagabi. Ilang ring din at sumagot ito. "Oh, pre, ba't ka napatawag?" Tanong nito. "My wife is missing. Wala siya dito sa mansion at alam kong si Brianna ang may kagagawa nito. I need your help. Magsama ka ng mga tao mo at ganun din ako. Magkita tayo sa lugar na isin ko sa'yo at dun tayo magkita." Diretso na sabi nito. Hindi ako maaari magtagal dahil alam ko na kung totoong dinukot ni Brianna ang asawa ko kagabi, ay nanganganib ang buhay nito. Bigla siya napahilamos. Paano nakapasok ang mga tauhan ni Brianna dito? Paano nila nakuha ang asawa ko gayong alam ko na mahigpit ang seguridad sa buong kabayan ko? Kailangan kong malaman kung paano nawala at nakuha ni Brianna ang asawa ko. Mabilis ang kilos na binuksan ng laptop na nasa harap ko. At doon ay nakita ko ang pagbaba ni Camille ng madaling araw at nagpunta sa kusina. Normal ang kilos nito at tila walang kakaiba na naglakad ito papuntang sala hanggang sa tumigil ito na tila may hinihintay. Nakakanot-noo ako nang i-view ko ang receiving area kung saan ay nasa likod ng pader na pinagkukublihan ni Camille. Posible kaya narinig niya ang usapan namin ni Mark kagabi? At nagalit ito dahil nakita ko na mabilis na tumalilis ito at tinunton ang malaking puno katabi ng bakod at inakyat hanggang sa makatalon ito. Kung ganun, hindi ito kinuha ni Brianna kundi kusa itong umalis. Kung talagang narinig nito ang buong usapan namin ni Mark kagabi, hindi ito magagalit at aalis. Not unless napabuga ako ng hangin. Posible na narinig nito ang ilang bahagi lang ng usapan namin ni Mark at hindi maganda ang naging dating nito kaya umalis ito at tumakas. Hindi ako nag-iingat. Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa oras na may hindi maganda mangyari sa asawa ko. Kailangan na mapuntan ko agad siya. Mapanganib para sa kanya ang manatili sa labas kung saan ay mas may malaking pagkakataon si Brianna na makuha ito. Kailangan na makuha ko si Camille bago pa mahuli ang lahat. Please like, subscribe, notify,